RSAP News na mga brothers on the wheel. Nagmungkahi nga si Congressman Busita sa LTO Central Office patungkol nga sa mga kababayan natin na bibili ng isang second hand na sasakyan o motorsiklo at sa mga nakabili na rin ng mga second hand na mga sasakyan. Sa mungkahi ni Congressman, nais niyang padaliin ang proseso nito sa ganon nang hindi naman maging abala sa ating mga maglalakad o sa mga magpaprocess ng mga papeles. Panoorin ang video mga brothers dahil maganda naman talaga ang mungkahi at panukala ng ating Congressman Busita sa LTO. Una, ASEC, on behalf of One Rider Party List at itong ating mga kababayan, nagpapasalamat po ako na na-recognize po ninyo na kanina nabanggit po ninyo na may mga pagkukulang ang LTO. Totoo po, malaki ang ambag ng LTO sa problemang ito. Pero, paglilinaw lamang, kamakailan lang umupo si ASEC. Pero itong problema pong ito, ilang dekada na ang nakalipas. Hindi na natin kailangang magsisihan pa. Marami na ang namatay ng mga nagdaang administrations. Ang maganda lang nito, nandito si ASEC, gusto niyang ma-address itong issue at bukas yung kanyang opisina. Siya lang yung madalas mag-conduct ng ganitong hearings, consultations, pag may issue. So, malaki talaga ang ambag ng LTO sa problemang ito. Why? Alam ng taong bayan, during the past administrations, basta may pera ka, wala kang alam, pwede kang magkalisensya. Dahil dyan sa issue na yan, marami sa ating mga babayan hindi alam na kapag bumili ka pala ng second hand na sasakyan, dapat mayroon kang original ORCR. Marami pong motorista, mga bumili ng second hand na sasakyan, walang kopya ng original ORCR. Xerox lang. Bakit po, ASEC? Nag-assume ng balance. Yung kaibigan niya kasama sa trabaho, kaya pala ibinenta yung motorsiklo, hindi na nakakahulog. Ipinasa. Now, nabayaran. So, wala siyang original ORCR. ASEC, merong mga kababayan tayo dyan, bumili ng second-hand na sasakyan, hindi valid yung ID ng vendor. So, hindi mo maitransact yung transfer of ownership. Pag hindi valid ang ID ng vendor, ang ina-advise ng LTO personnel, isama yung vendor. Hindi na nga malocate, umuwi na ng Mindanao eh. Yung bagong owner ng sasakyan, pupunta ng LTO. Dala yung deed of sale, dala yung photocopies ng valid ID. Sasabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, ang mother file ng nabili mong sasakyan sa Davao, nandito ka sa Quezon City, kailangan ng confirmation of registration. ASEC, inaabot ito ng ilang months. So, yung punto ng confirmation, ASEC, with all due respect, hindi yun responsibilidad ng new vehicle owner. Sa ordinaryong manggagawa, ASEC, hindi yan a-absent paulit-ulit para mag-follow up ng confirmation. Pagbalik niya, maybe after 1 month, 2 months, lumabas ang confirmation. Sasabihin ng bagong car owner, LTO, ito na po ang documents ko. Pag ni-review, sir, expired ang HPG clearance mo. ASEC, sa maliit na manggagawa, kahit yan ay 200 or 300 pesos lang, mabigat po yan. Ang mga ordinaryong manggagawa, ASEC, parang soft drink na Coke. Kung hindi zero, eksakto. Speaking of HPG clearance, pwede po kayong malaman, ASEC, sa kaibigan natin, kay General Segon. Instead of 1 week validity, is it possible na gawin po natin na 1 month man lamang, General Segon, sir?
tungkol sa hiling ni Congressman Busita tungkol sa extension ng validity sa ngayon, mag-create ako ng PWG para pakaralan po ng extension. At prestasyon, magkaroon po natin. Thank you, General Segon, sir. Ano pa yung mga problema na hindi problema ng motorista or car owners? Magta-transfer ng ownership. ASIC, sir. Dadaan sa PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection Center. Makikita sa system, hindi uploaded yung kanyang plaka. ASIC, hindi ito problema ng motorista, ng car owner. Sa ordinaryong manggagawa, hindi ganun yung kadali. A-absent siya, pupunta sa LTO, and honestly, ASIC, matagal ng sakit ito. Hindi lamang sa LTO, yung mga suplado, masusungit, masama ang ugali. Yan ay public knowledge yan. So, yung pag-upload ng plate number ASIC, hindi yun problema dapat ng motorista. Katulad ng confirmation. Yun po, dapat mabigyan ng attention. Ano pa po yung problema? Si Juan pupunta sa LTO, District Office. Kompleto na yung documents. Pag nakita nung processor ng LTO personnel, Mr. De La Cruz, hindi valid yung insurance mo. Sa iba ka kumuha, may insurance kami dyan. So, totoo po yan, ASIC. Dapat yan, kalabas po tayo ng memo na walang ganon. No? Yung ordinaryong manggagawa, ASIC, wala yung kakayahan na magreklamo. Aalis yan, kakamot ng ulo. Kasi 200, 300, 500 pesos, malaking halaga yan, ASIC, sa ordinaryong manggagawa. Ano pa? Kulang yung documents. Nire-require ng LTO. Ipresenta yung may-ari. Patay na ASIC. Ewan ko kung may espiritista pa ngayon. Alam ko, wala na eh. Para kung may espiritista, kukuha ng somebody, tatawagan yung kaluluwa nung namatay, sasapi, para mawitnessan. Yes, na talagang siya ay nabenta niya talaga yung sasakyan niya. So, ano pa? May binebenta yung barkada sa kanila dahil hindi naman nakapag-aral, kaperasong papel lang. Okay na. Kailangan ng notaryadong deed of sale. Hindi ka naman makapagpanotaryo kung wala yung both parties, vendor and vendee. Sa Quiapo, pwede. Pwede yan. So, ano pa? Binili ni Juan ang sasakyan ni Pedro. Halimbawa po, ASIC kotse. Okay naman ang transaksyon. Nung itatransfer na, dadaan sa HPG na discover. Nagpalit pala siya ng engine. Problema yon, ASIC. May mga requirements yan. Hindi po pwede yan. Kailangan may sales invoice, kailangan may certification kung sino yung authorized company or registered business company or auto shop na siya yung nagpalit ng engine sa kanya pinagawa. Ano pa, ASIC? Change color. Bumili ako, hindi ko alam. Yung palang dating may-ari, nag-change color. So, mabigat para sa ordinaryong manggagawa. Another gastos na naman yan. Change body design. Nagpalit. Itinaas yung siding. Naglagay pa ng top load. So, problema yan, ASIC. In good faith, binili ko yung sasakyan ni Pedro. Nung itatransfer, ang bili ko sa motorsiklo, 15,000 pesos. Nung pumunta ako sa LTO, inaayos ko yung transfer of ownership, ASIC. 15,000 yung multa, naka-alarma. Hindi na ako mag-attempt na i-transfer ko yung ownership.
Ano pa ang issue, ASEC? Pagdaan ko sa HPG, nakaw pala yung nabili ko. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, ASEC, may kaibigan ako sa isang company, property ng company. Akala ko, nagbayad ako, okay na. Yung pala, kailangan pa ng secretary certificate. Close na yung company. So, hindi ko may ta-transfer. In general, ASEC, with all due respect, ang sambayan ng Pilipino, matitino at mabubuti. Pag sinuri mo, ang problema, ang bola, nasa LTO at nasa HPG. So, with that, ASEC, kayo po ay lawyer, si Executive Director, lawyer. Wala po ako nakikitang paglabag sa batas kung kayo ay magbibigay ng moratorium at least 1 year. Second, napakaganda po na mag-issue tayo ng memo, kung tama po ang ating mungkahi, na lahat ng regional offices, lahat ng district offices mag-provide ng isang dedicated lane para sa transfer of ownership. And considering, ASEC, yung mga nabanggit kong problema, wala nang pinakamagaling sa Pilipinas ang makaka-resolve niyan para makomply ng libo-libo nating mga kababayan. Ano po ang nating pwedeng imungkahi dyan? Kung ako ang nasa posisyon ng LTO at ako inassign ni ASEC sa lane na ito, sa Quezon City halimbawa, dumating si Pedro, ang daming problema ng kanyang documents, iminimungkahi ASEC na ang gagawin ko lamang doon sa motorista na yon or bagong possessor or owner, pumunta ka sa HPG. Pagpunta sa HPG, hihingi siya ASEC ng certification. Sir, HPG, ito po bang sasakyan ko reported carnap, stolen? No. Sir, ito bang sasakyan ko ay involved sa crimes? No. HPG, sir, may involvement ba ito sa accident or whatever complaints? No. Mag-i-issue ang HPG ng clearance. Now, pwede rin namang wala sa record ng HPG na ito ay nakaw dahil baka yung nanakawan ng sasakyan ay nasa ibang bansa. To protect the HPG, pinakamaganda mag-demand sila ASEC ng undertaking na sinasabi nitong bagong alleged car owner, pinanunumpaan niya na maayos to, in good faith, nabili ko. In the event na may complaint, carnap, stolen, involved sa anumang krimen, willfully, isasubmit ko ang unit, ang sasakyan, at haharapin ko ang investigation. Then, pag na-comply ko yung requirements na yon, ASEC, pupunta ako sa LTO, dala ko yung HPG clearance, magpapagawa din ako ng another undertaking. Isubmit ko sa LTO na pinanunumpaan ko, LTO, sa pagkakaalam ko po, maayos, in good faith kung binili yan. At kung yan ay sangkot sa krimen o anumang questionable na kinasasangkutan, willfully, isasubmit ko po. At ako ay haharap sa investigation. Sa palagay ko po, ASEC, kapag ka po nakompleto ko yon at i-transfer ninyo ang ownership sa akin, wala akong nakikitang pananagutan sa parte ng LTO. Ibig sabihin po, maililipat ninyo yung ownership sa pangalan ko. Pero, kapag may lumutang na complainant, LTO, bakit ninyo nirehistro? Ay nakaw yan. Lalabas, ang may kasalanan pa, yung claimant. Why? Hindi ka nag-report sa PNP.
Okay, wag na tayong magsisihan. Sige, submit mo yung report. Then, isa-submit ng LTO sa HPG, which is the proper authority to conduct investigation. Mag-iimbestiga ang HPG. Ipapatawag si Juan de la Cruz. Hindi pwedeng tumanggi si Juan de la Cruz dahil meron siyang affidavit of undertaking. So with that, ASEC, naniniwala po ako kapag ginawa natin yan, legally, maayos ang lahat. Then after nung ibinigay po ninyo halimbawa na moratorium, effective 2026, lahat ng transfer of ownership within 5 days dapat ma-report ng seller. Within 20 days dapat may transfer of ownership. I think ASEC, yung gustong i-implement base sa batas na 20,000 pesos, wala akong nakikitang dahilan na may magrereklamo. Why? Ibinigay na po ninyo lahat ng magandang solusyon. At walang sino man ang pwedeng magreklamo. ASEC, LTO, bakit ang laki ng multa? Pambihira ka naman. Inayos na namin lahat ng problema at in-announce natin sa taong bayan. Anong dahilan? Ibig sabihin, kung akong tatanungin, hindi mahalagang usapin ASEC dyan ang multa, provided ma-resolve muna natin yung malaking problema bago po tayo magpataw ng malaking multa sa ating mga kababayan. And one thing for sure, ASEC, walang magrereklamo kapag ka po yan ay inadapt at in-implement po natin. And ASEC, hindi naman ako lawyer, pero pag ako'y may idea, kinukonsulta ko po sa lawyers. And I hope and I pray na ito pong ating mungkahi on behalf of One Rider Party List at ng ating mga kababayan ay inyong i-adapt. And lastly, ASEC, hindi po ako naniniwala, ASEC, na tama, makatarungan at praktikal na lahat ng car owners kailangan pumunta sa LTO para mag-report at ayusin ang rehistro. Why? May legal documents eh. Kunwari, ako, isang congressman, inutusan ko yung aking driver, i-renew mo yung rehistro ng kotse ko. May documents eh. Bakit kailangan mag-report pa ako sa LTO? O, real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, ni-require natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Halimbawa, kaya bang sabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito pa-reportin mo dito si Senator. Hindi gagawin yan ng ating tao. Anong pwedeng gagawin dyan? Sige Brad, ako nang bahala. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala. Kapag tricycle driver, hindi pwede. So lalabas dyan yung korupsyon. Baka naman. On behalf of One Rider Party List at nung ating mga kaibigan na naniniwala, mangyari po, i-consider po ninyo yung aming recommendation at huwag obligahin na ang mga may-ari ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO dyan sapagkat hindi po ninyo kayang i-implement yan. Paginhawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. At alam ko naman, hindi ka magpatawag ng ganitong consultative meeting kung ikaw ay bingi at kung ikaw ay hipokrito na magpapatawag pero yung gusto mo ang susundin mo. At matagal na kitang kilala, marami na akong ni-request sa'yo na pag nakita mong tama, sometimes idinadaan ko pa sa ating executive director, immediately naglalabas po kayo ng memo at talagang ako mismo, kumpiyansa, mahal mo yung ating mga kababayan, lalo na yung mga motorista at ang kanilang pamilya. Yun lamang po, ASEC. Maraming salamat.